OFW ka at traveler sa abroad, protektahan nyo ang bawat tahina ng inyong pasaporte sapagkat ay hindi po magkakapareho ang pulisiya ng mga airlines, lalo na sa Cebu Pacific. Yung pinakadulo po ng passport, yung responsibility po natin as owner of the passport. Alam nyo ba, may dalawa tayong kababayan OFW na pabalik ng abroad ang dumanas ng matinding aberya sa airport at sakit sa bulsa dahil hinaring sila at hindi pinasakay ng eroplano. Napagastos sila ng 30,000 pesos dahil lang sa maliit na marka ng stapler sa kanyang passport na magbibigay babala ito sa lahat ng mga travelers lalo na sa mga OFWs para maprotektahan nyo po ang inyong mga pinaghihirapang ipon. Pero bago natin pakinggan ang video, ito ang post ng OFW sa likod nito para maging aware tayong lahat. Ani sa kanyang post, gumastos kami ng 30,000 pesos dahil lang sa maliit na marka ng stapler sa passport ko. Ibinahagi ko ito hindi para manisi, kundi para magbigay ng babala at awareness. Hinarang kami at hindi pinasakay dahil sa napakaliit na marka na yun. Kahit malinaw naman ang lahat ng detalye at nababasa ang impormasyon. Ang nakakalungkot pa, pati ang passport ng piyansi ko na walang problema, minarkahan din nila ng damage. Dahil dito, pareho kaming hindi pinasakay. Tinanong ko sila kung mag-rebook kami sa inyo, hindi ba mauulit ang problema? Pero wala silang malinaw na sagot. Dahil sa takot at stress, hindi na kami nakipagsapalaran. Nag-book kami sa AirAsia at gumastos ng panibagong 30,000 pesos. Naghintay kami ng 15 hours sa airport nang walang maayos na pahinga. Pero sa AirAsia, komportable kaming nakasakay. Walang naging problema sa immigration sa Pilipinas o sa Thailand. Narito pakinggan natin ang video ni Kabayan na in-upload niya sa publiko para ma-aware ang mga Pilipino, lalo na mga OFW. Opo, naintindihan po natin yun, ma'am. Even though may work permit kami, complete kami ng documents, meron kaming police clearance sa Thailand, meron kaming work permit. Sa immigration po kasi tayo nagkaka-problem, kadalasan talaga. Kasi ang hindi ko mag-gets talaga pinapasok tayo nung galing tayo ng Hong Kong. So walang naging problema. So ibig sabihin si Sebpak lang. Oo, Cebu Pacific lang may Yung problem. handling po kasi namin, ma'am, we double check all the details and passports, even the visa. Once na nagkamali lang po yung visa, kahit letter lang po siya or single number na 1 tas naging I, we cannot accept that po. Pero nung nag-inquire naman kami sir sa immigration, sabi naman nila minimal lang daw yung sa passport. As long as hindi nadadamage yung... Ayaw pa rin ni ate. Kasi Ayaw pa rin ayun nga po, ma'am. Nakalimutan ko siyang i-video kanina para meron sana kaming proof. Nakiusap kami. If they want naman po mag-file ng case po, kung ganun po. Sino ba talaga ang nagdedesisyon mga kababayan kung pwede kang sumakay o hindi? Ang immigration ba o ang staff ng airline gaya ng Cebu Pacific? At ang masakit pa dito, nang lumipat sila ng ibang airline gaya ng AirAsia, hindi naman sila hinarang. Bakit siya nag-decide na mag-damage passport na hindi man lang muna inantay yung response galing sa... Tapos wala kaming proof. Sabi niya inaantay pa lang yung pero nakamark na pala kami. Wala man lang kaming proof sir. Wala kaming laban kung tutuusin. Kaya paalala mga kababayan, kung mangyari sa inyo itong nangyari sa kanila ni Kabayan, kunan nyo po ng video yung taong humarang sa inyo para may laban kayo gaya nitong dating Pinay na pabalik ng Japan. Hinarang ito ng staff ng Cebu Pacific dahil may ink na nakita sa kanyang passport. Muntik din itong hindi makasakay ng eroplano pero dahil matapang si Kabayan, ito ang nangyari. So kung kilala nyo yan, please pakishare to para hindi na siya pamarisan kasi basto siya makipag-usap. Baka kilala nyo tong babaeng to, ito yung nauna na yan, tsaka yung mga kasama niya dyan. Ito yung mga nag-trip sa akin, nag-power tripping. Hinold nila yung passport ko kasi nga mayroon lang naman nakasulat na ink na ballpen. Grabe. So yun guys, Tadaima Japan. Yun, yung nakita niyo yung unang video. Nag-power tripping sila mga bully. So sa Terminal 3 yan guys, Cebu Pacific stop. So kung kilala nyo yan, please pakishare to para hindi na siya pamarisan. Kasi chinek nga ako sa check-in counter tsaka doon sa immigration ng Terminal 3. Sa Pilipinas, hindi naman ako na-hold Tapos, kasi nga yung passport ko, hindi ko alam ba't nagkaroon ng konting ink, may sulat. Doon sa may picture ko, sa tabi ng picture ko. So pinalagpas naman ako sa immigration at tsaka sa check-in counter. Tapos yun nga yung papasok na sa mismong eroplano. Yun napagtripan ako una yung bakla doon. Dalawa yung bakla doon tapos yung babae nga nakita. Ang sabi niya pa sa akin, talagang hindi daw ako makakabiyahe kasi nga may problema daw yung passport ko. Sabi ko nakalusot nga sa immigration tsaka sa check-in counter, sa inyo hindi. Sabi kesya daw sa kanila daw yung last. Tapos basto siya makipag-usap guys, sabi ba naman, yun nga may problema sa mo kaya ipupul na yung yung luggage mo. Sabi ko kasi paano yun yung luggage ko na check
in na. Sabi, hindi, ipupul yan. Sabi niya nga, Kaya paalala mga kababayan, maging mapanuri sa check-in counter pa lang at immigration pagkabigay nyo ng passport at pagkasaulin ito sa inyo kasama ang boarding pass, tingnan nyo ng maigi kung may marka ba ng stapler, topi, ink o punit. Dahil sa oras na umalis kayo sa counter at lalakad na palayo, mahirap nang patunayan na sila ang nakasira niyan. Kayo na ang mananagot sa damage kahit hindi nyo naman kasalanan.